gamitin mo lamang ako bilang kasangkapan ng mga salitang ito. Nawa, Lord, lamisan mo ang aking mata, ang aking isip, ang aking puso, maging ang aking bibig sa lahat ng ipapahayag mo sa amin. Ikaw ang kumilos, ikaw ang magpahayag, ikaw ang magsabit, magturo upang sa ganun, Lord, ang mga salitang ito ay manuot sa aming mga puso. Salamat po, Ama. Bless mo po ang bawat isa at bigyan mo kami ng karunungan na nagmumula sa iyo. Dahil, Lord, alam namin na hindi namin kayang unawain ang mga salitang ito. Salamat po. Maraming salamat. Binabalik namin sa iyo ang pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Ang pinagpala ng Diyos ay magsabi ng Amen! Thank you, Lord. Hindi nagsabi, sabihin, hindi pinagpala. Sabi po ganon, no? Ready na po ba ang heart natin para sa tungkulin na ipinagkatiwala ng Panginoon sa atin? Lahat tayo, no? Meron palang, meron tungkulin na ipinalaga si Lord. Kaya, wag po tayong manghinawa sa lahat ng bagay na kahit pa yan magbuhat ng mga upuan, magbuhat ng mga kape, mag-init ng initubig, lahat po yan iisa ng Panginoon para sa kanyang gawain. Dahil ang buhay ng tao ay may purpose po talaga. Kaya tayo nandito sa sanlibutan ito. Amen po ba? At bilang mga tagasunod niya, isa tayo sa pinili ng Lord para mag-mission. Kaya ngayon palang nire-ready ni Lord yung puso natin, no? Kasi alam niyo po, hindi naman tayo makakahayo kung hindi ready ang puso natin. Yes. Amen po ba? Kaya sabi po dito ng text natin, hindi ba sinabi ninyo, 4 na buwan na lang, 4 na tulog na lang. Amen! Apat na tulog na lang. Agad. 4 na tulog na lang, mga Gwapo. kapatid. At anihan na. Alam niyo po yun, sabi ko ganun, Lord, tamang-tama yung text na to. Para kaming ikakasal. Para tayong ikakasal kay Lord kapag nabuksan mong saka. Alam mo yung, nandito yung alam niyo po yung mga naghahanda ng ikinakasal, di ba? Bago pa lang yung kasal, abala sila sa kanilang mga paghahanda, kung ano-ano ang mga nagkakatay pa sila. Narinig ko nga sa Batangas, kailangan may bakahan bago magpakasal, di ba po? Pero dito sa Panginoon, abala ang lahat dahil para po tayong makikipag-isang dibdib sa ating Panginoon. Di ba po? Di bubuksan niya ang sakay, 4 na tulog na lang, dahil hinog na po. Hinog na ang trigo na nakatanim sa ating puso. Kaya ready na po ang puso natin para sa pagmisyon sa Sakay Church. Kaya niludo, tingnan niyo no, ang biyaya ng Lord. Sa totoo lang po, kung iisipin natin, pioneering church ang Sakay, 1 taon. Pero sa biyaya ng Panginoon, niloob niya na mabuksan kasi may tanim na. Kumbaga, binungkal na, inabunuhan na, kumbaga talagang kinultivate na nila yung word of God sa puso. Kaya sabi ni Lord, hindi na natin sila kailangan pang patagalin kasi hinog na sila. Di ba mo? Ang yung puso natin, nandun yung kagalakan kasi no, inaano tayo, haharap tayo sa dambana ng Panginoon. Ikakasal tayo. Parang ano yan eh, yung kumbaga hinihintay natin yung lalaking ikakasal. Tapos tayo yung sasalubong sa kanya, i-open yung sakay, di ba po? Para di ba ang sarap sa pakiramdam? Masaya tayo na tulong-tulong sa lahat ng bagay para sa Panginoon. Kasi sasalubungin natin ang God, di ba po? Kumbaga talagang nandun yung kagalakan, pagkakaisa, pagtutulungan. Yun nga lang po, hirap, pagod, puyat, stress, pressure, ang maano natin. Pero makikita natin sa bawat isa, nandun yung kagalakan ng puso, no? Kaya, praise the Lord, dahil 4 na araw na lang po, hindi na tayo naghihintay ng 4 na buwan. Di ba po? Para sa anihan. Di ba nga? Kaya, huwag marimasyo, Sakay Philip, Sakay Church. Okay. Introduction po tayo
tayo. Sabi mo dito, God's heart has always been for all people. Amen po ba? Talaga naman po ang puso ng Panginoon ay lahat. Nasa kanyang mga tao, nasa kanyang mga anak. And the message of the mission has been the same. The gospel of the Lord Jesus Christ. Amen. Siya naman po talaga ang dapat na i-mission natin ipahayag natin Yung ginawa ni Lord sa krus ng Kalbaryo, kung ano yung purpose na yon, kung bakit tayo kailangan manampalataya sa Kanya at lumapit sa Kanya, humingi ng kapatawaran sa Kanya para sa ikapapatawad ng ating mga kasalanan. Kaya si Lord Jesus ang center ng ating magandang balita. Di ba po? Siya yung talagang siya yung primary na tauhan kung bakit tayo ay pinagkalooban ng buhay na walang hanggan. Amen. Dahil ayaw ni Lord. Ganun nga po, di ba? Yung heart ni Lord ay laging nasa atin. Ayaw niya tayong mapapahamak, ayaw niya tayong mabibigatan, gusto niya na palayain tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. Kaya nga po, si Jesus Christ ang pinadala niya para sa atin. Its primary goal its primary goal is the grand freedom to the captives, restore sight to the blind, and set the oppressed free. Amen. Kasi po ang mga anak ng Diyos, bulag. Bulag sa salita ng Panginoon. Bulag dahil hindi nila nalalaman kung bakit pinadala si Jesucristo sa atin. Di ba po? Hindi natin alam kung nung mga bata pa tayo at hindi natin nabuksan ang Biblia, hindi natin alam kung bakit naparito ang Panginoong Jesus, hindi po ba? At salamat sa Lord dahil sa kanyang pagpapalaya, sa kanyang pagpapagaling, binigyan tayo ng kalinawan sa paningin, no? At pinalaya sa ating mga kasalanan. Ang hirap kaya, yung maging, kahit nga tayo, bata, di ba, ikulong mo sa crib, di ba nagaganon siya, siya. Yung tao pa, adults pa, na ikukulong mo sa kasalanan, di ba po, depression po ang magiging anxiety, yung magiging kahihinatnan ng kapag tayo ay nakakulong sa ating mga kasalanan. Dahil si Taning talagang inaatake tayo ng mga ganyan. Hindi ka ligtas. Wala kang karapatan para doon sa buhay na walang hanggan dahil makasalanan ka. Ginaganon po tayo, di ba? Pero alam natin ang salita ng Diyos, kaya pinalaya niya tayo, di ba po? Pinakawalan ng Panginoon yung kalayaan dahil ayaw niya na napipighati tayo, ayaw niya na nabibigatan tayo. Amen po ba? Amen. Amen. Sabi po dito, we face a lot of challenges in the mission field. Amen. Lahat po ng sinugo ng Lord. Hindi pwedeng hindi humarap sa mga pagsubok kasi ang kakaharapin natin ay mga taong hindi nananampalataya sa Panginoon. Praise God kung yung ating nahayuan is bukas ang kanyang isip para sa salita ng Lord. Pero paano kung yung mga kakaharapin natin kailangan pa nating makipag-ispadahan, di ba po? Kailangan pa natin talagang pagtiyagaan para makuha sila. Dahil alam naman natin kung saan tayo hahantong kapag hindi tayo naniwala na si Lord ang ating tagapagligtas at naparito siya para patawarin ang ating mga kasalanan. Di ba po? At yun ang gusto ni Lord sa atin. Kaya ang mga nagmimisyon, talaga po silang super haharap. Nandyan po yung bashing, nandyan po yung pagwiwikaan ka ng mga bagay na sabi nga kanina, no, makakarinig tayo ng mga salita na hindi natin nakakasakit sa puso natin bilang mananampalataya at bilang tagasunod ni Kristo. Di ba po? Ang hirap, no? Ang sakit lang isipin na sasabihin sa atin ng mga tagalabas, ano ba yan? Kristiyano yan? Tapos ganyan ang ugali. Di ba? Kahit hindi natin ginagawa yung mga ganong bagay,
nadadamay po tayo doon sa mga gumagawa. Pero bilang mga itinalaga ng Panginoon, bilang mga tagasunod ng Lord, di ba isa tayo sa nasasaktan? Dahil hindi natin ginagawa yun at napupulaan ang pangalan ng Panginoon dahil sa mga ginagawa ng iba. Amen. Di ba po? Ngunit, sabi nga ni Lord, nilagay ko kayo bilang asin at ilaw. Pwede natin patunayan sa kanila. Pwede nating burahin sa isip nila yung mga ganong salita, yung ganong mga paniniwala nila sa Kristiyano, di ba po? Ikaw na sinasamahan ng banal na Espiritu, nilagay ka ng Lord bilang asin at ilaw ng salita. Kahit hindi po tayo magsalita, kung nakikita sa ating pamumuhay, nakikita sa ating gawa, nakikita sa ating pag-uugali, na yung kaugalian ng ating Panginoong Hesukristo, mabubura po sa isip nila yung Kristiyano na hindi maganda. At gagalangin ka nila. Amen? Aanuhin ka po nila, paniniwalaan ka nila sa sasabihin nila, dahil hindi ka nagsisinungaling. Di ba po? Dala-dala mo ang puso ng Panginoon. Sabi nga ni Lord, hindi ko kayo iiwanan, hindi ko kayo papasaya. Di ba po? Yun yung pangako ni Lord, yun yung gawin nating panangga sa kanila, no? Na kahit anong mangyari, nilagay ka ni Lord dyan para mag-mission sa iba. Para mag-mission sa ating sa kapwa mo, dahil nais ng Panginoon na kagaya mo, gusto rin niya maligtas sila. Di ba po? Dahil ang hirap po maparusahan kasama ng sanlibutan. Ayaw natin yon, di ba po? Sabi po dito sa The Mission, Some of them are social and cultural barriers. Di ba po? Oo nga naman, social and cultural. Talagang may mga may mga bungka na sila. May mga bungka natin, yung paniniwala natin noon pa, di ba po? Talagang, lalo na nalagdagan pa ng social, di ba po? Yung pakikipagsalamuhan natin sa kanila. Yun po, workers cannot give their time. Di ba po? Hindi po talaga binibigay, no? Kaya si Lord talagang naghahanap ng talagang sasamba sa espiritu at katotohanan. Di ba po? Kasi marami sa atin, yan po yung nagiging ayaw natin ibigay yung oras natin. Why? Busy po tayo sa mga sarili natin. Amen. Busy tayo sa kung ano yung gusto mong gawin, yung gusto mong maging sa sarili mo. Hindi yung maging gusto ni Lord na maging ikaw. Gusto ni Lord na gusto mo na yung sarili mo ang masunod, di ba po? Kaya nawawala ng oras ang mga manggagawang ito, no? Ayaw nilang ibigay. Kumbaga, pagpapala lang ang gusto natin kay Lord, pero yung ikaw, yung mag-work sa ubasan ng Panginoon, ayaw po natin yun. Di ba po? Kasi, sabi niya, matutulog na lang ako. Manood na lang ako ng K-drama. Di ba po? Ganon yung pagod ako. Ganon yung mga reason natin. Believers don't have the seal of urgency to share, and the workers are few. Kaya kunti lang po yung magagawa. Ang daming aanihin sa labas, ang daming masisharean sa labas, pero kunti lang po yung totoong magagawa. Kaya nga sabi ni Lord, are you ready for the hard mission? Di ba po? Kaya kailangan nandun yung puso natin sa pagtupad, sa pagsunod sa tungkulin na ipinagkatiwala sa iyo ng Panginoon. Kung wala doon, kagaya ng Pastor Pablo, di ba po? Sabi niya, I finished the race. Sabi niya gano'n, di ba? Natapos ko na ang aking takbuhin. Dapat maging gano'n tayo, no? Maging kagaya tayo ng puso ni Apostol Pablo. Sabi nga ng Lord, sasabihin nga daw po sa atin, niya, ano ba yan, yung faithful, you're the faithful servant, yung sabi niya,
pinagpala, sabi niya, ang lahat ng sumusunod sa aking pagkatawag, sabi niya gano'n. Di ba po? Well done. Well done, my Faithful servant. faithful servant, di ba po? Ang sarap ng gano'n, no, yung masabi ng Lord sa akin. Jesus, anak, Oscar sama. Ne, di ba? Ang sarap sabihin. Nanay nga lang natin. Yuko gambata ne. Naku, yung anak, di ba po sa, Mama, certificate mo rat tayo. De show, gano'n pa sa'yo, di ba? Parang tayo nung pag sinabihan na, yuko gambata ne. Di ba? Moto gambarimas. Di show? Makikita mo yung paggagambaro ng mga bata sa school. Makikita mo yung 100 nga lang, 100 points. Di ba sa school natin, di ba? Pag naka 100, katuwang-tuwa ka. Mama, 100. Murak tayo. Di siya, lalo pa kung talagang sumusunod tayo sa kalooban ng Lord. At hindi lamang po yun, may kalakip na pagpapala po ang pagsunod. Amen. Di ba po? Sabi nga ng salita ng Lord, hindi masasayang ang inyong pagpapagalan. May kalakip na gantimpala mula sa kalangitan ang lahat ng inyong ginagawa. Amen. Di ba po? At hindi lamang po pagpapala rito sa lupa, pagpapala sa buhay na walang hanggan. Hallelujah! Di ba po? At hindi lamang natin alam kung anong pagpapala ang ibibigay sa atin ng Lord. Di ba po? Sa buhay na walang hanggang kasama niya. Amen. At isa tayo sa royal ambassador, royal blood. Na daig pa natin yung mga osama. Di ba po? Dahil ang Panginoon natin, King of Kings, Lord of Lords. Di siya? Kaya mapalad po tayo kapag tayo nandun yung puso natin sa pagtupad sa tungkulin na ipinagkatiwala ni Lord para sa atin. Amen po? Sabi po dito ng 1, labor with passionate zeal. Merong ganon. Nakalimutan mo yan. 1. Meron po tayo, sunod ng introduction, 1. Labor with passionate. Sabi po rito yung paggawa natin ng kasigasigan. Alam niyo po yung Tagalog ng kasigasigan, yung Tagalog na masyado tayong masigasig sa paggawa ng sa tungkulin na ipinagkatiwala sa ating ni Lord. Yan po yung passionate zeal na sinasabi, yung masigasig tayo na tumupad sa gawain ng Panginoon. Yan po yung sabi po rito sa verse 34, sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko ito pa rin ang kalooban ng nagsugo sa akin at tapusin ang ipinagagawa niya sa akin. Amen. Sana ganito rin yung, Lord. Sana ganito rin yung maging kaisipan nating lahat, no? Huwag na tayong maging tamad, maging walang oras sa Panginoon. Kasi kung iisipin naman natin, kung gugustuhin natin, may oras naman po eh. Di ba? Totoong may oras po. Kaya lang naaagaw ng sanlibutan ito yung oras natin. Paano naaagaw? Sa pag-stroll lang natin sa Ketay, naabot tayo ng 3 oras, 4 na oras. Sorry naman. Rinig ba? Hindi mo namamalayan. Kala mo, konting oras lang, nandito na pala, napako na pala ako sa pag-stroll lang ng FB, di ba po? Sa pagtitingin lang po ng online shop. Diba? More. Di ba? Anong oras natin? Ngayon, magkukumahog ka para magluto sa pamilya mo. Di ba po? Ganun ako eh. Oras na si Ubachan. Di ba po? Nagkukumahog ako, nagkukumarat ako. Kasi nawalan na ako ng oras dahil kakanood ko ng K-drama. Di ba po? Ang pupugi nila eh. Paano hindi ako mai-inlove sa kanila? Kaya nakalimutan ko si Lord. Nakalimutan ko yung meron parang pinagagawa si Lord sa akin. Di ba po? Okay lang sana kung may mag-aano sa'yo. Ganun si Tanin pag nag-atake.
may gawain ka sa Panginoon, ipapako ka niya para hindi ka sumunod sa gawain ng Lord. Di ba po? Kaya sabi nga niya, maging alisto kayo, maging masigasig kayo, sabi niya gano'n. Magbantay kayo dahil ang leon ay laging nandyan, umaatungan at mahanap ng masisita. Di ba po? Hindi natin namamalayan, si FP pa lang sumita sa akin. Gusto po ba? Kaya dito, no, sabi niya gano'n, letter A, meron pong mga, meron pong mga balangkas ng kung paano tayo gumawa na maging masigasig sa Panginoon. Unwavering satisfaction toward God. Amen. Basahin po natin yung John 6:38. John 6:38. Basa po tayo. John 6:38, ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang sarili kong kalooban, kundi ang kalooban niya na nagsugo sa akin. Hallelujah! Hindi tayo pinanganak sa lupa para sundin ang ating mga kalooban. Di ba po? Amen! Di ba po? At hindi natitinag yung kasiyahan na ipinagkaloob sa atin ni Lord kapag tayo ay sumusunod sa kanyang gawain. Alam niyo po, so hindi natin maipaliwanag yung kagalakan na nilalagay ng Diyos sa puso natin kapag tayo ay sumusunod sa kanya. Kapag ano nga lang po prayer nga lang po sharing nga lang po yung prayer meeting nga lang po, di ba? Pero yung puso mo nandoon yung kagalakan, nandoon yung satisfaction na sinasabi. Kasi hindi po natin yan makukuha sa sanlibutan ito. Di ba po? Dahil sabi ng Panginoon dito, bumaba siya mula sa langit, hindi upang gawin ang kanyang sarili niyang kalooban, kundi ang kalooban ng nagsusugo sa akin. Sabi niya gano'n. Dapat gano'n din po tayo, no? Na yung kalooban ni Lord, hindi Teka muna, Lord, wait, kasi meron pa po, nandyan po siya watchang. Lord, wait muna, di ba po? Pero sa biyaya ng Panginoon, no, alam mo, napaka-maunawain ng Diyos. Napakabuti ng Diyos sa bawat isa sa atin. Alam niyo po yung mga pagkukulang natin sa Panginoon, pinupunuan niya yun. No? Kaya, sino ang hindi ibigin ng Diyos kapag naunawaan yung ganong kabutihan na ipinagkakaloob niya sa kanyang mga anak? Amen po, di ba? At sabi nga ganon, hindi daw po kayang ipaliwanag ng salita yung kagalakan na ipinagkakaloob doon sa mga tumatalima sa salita ng Panginoon. Amen. Doon sa mga tumatalima sa ipinagagawa sa iyo ng Lord. Kaya wag na po tayong magdalawang isip. 100%. Subukan po natin, ne? Kaya praise God sa buhay ni Ate Wen. Talagang gambatero siya sa ng mga tupa. Ne? Kaya, di ba po sabi nga ganun, kay gandang pagmasdan, yung nakaraang topic natin, kay gandang pagmasdan ng mga lingkod na nagdadala ng magandang balita. Amen. Tama, di ba po? Sabi po ng B, unyielding commitment toward the gospel. Amen. Di ba po? Matibay na pangako sa Ebanghelyo. Amen. Ito yung talagang nandun yung commitment natin na maipahayag yung magandang balita mula sa Panginoon. Kasi alam mo, naranasan mo si Lord sa buhay mo. Nagkaroon ka ng banal na pagkatakot at naunawaan mo ang salita ng Diyos, kaya ayaw mo na hindi maihayag. Di ba po? Nandun yung eagerness ng puso mo, no? Natakot ka kasama ng sanlibutan na maparusahan. Kaya, kailangan masave ko yung kaibigan ko, kailangan masave ko yung pamilya ko, kailangan masave ko yung mga katrabaho ko. Di ba po? Yun yung nag-design ng puso mo Alam niyo po, kapag napuno ang puso natin ng Word of God, hindi pwedeng hindi po yan lalabas sa bibig. Aapaw yan, no? Para po yung langis na aapaw, kahit hindi natin gustuhin, lalabas po yan sa bibig natin. Sis, alam mo, mahal ka ni Lord. Yung ganun yung kasi yung pagmamahal ni Lord naranasan. Ngayon, ititestify mo na kung paano kumilos si Lord sa buhay mo. Nakapag-wish
Christian ka na, di ba po? Nasave mo na yung isang kapatid. Ay, ganun ba sis? Na gusto ko rin maranasan. Hindi natin alam kung kailan tutubo ang mga bunga ang binhi. Di ba po? Si Lord ang ikaw ang nagtatanim, si Lord ang nagpapalago. Amen. Amen. Di ba po? At kalooban ng Panginoon na ang lahat ng kanyang mga anak ay makakilala sa Kanya. Wala pong ayaw, wala pong ano ng Lord na hindi siya makakilala. Pero na lang kung hindi talaga natin ginusto na makilala ang Panginoon sa buhay natin. Amen po ba? Sabi po dito ng John 5:30. John 5:30, ano pong sabi? Pakibasa po. Basta John Paul. John Paul, basta. John 5:30. May exam tayo. Wala akong magagawa sa sarili ko lamang. Humahatol ako ayon sa sinasabi sa akin ng Ama. Kaya't matuwid ang hatol ko. Hindi ang sarili kong kalooban ang aking sinusunod, kundi ang kalooban sa akin. Amen. Ang ganda, diba? Sana ganito yung puso natin kay Lord, no? Para makapag-mission tayo. Hindi yung kalooban na, kung kalooban lang natin, nandun tayo sa diskuhan. Papi. Diba? Nandun tayo. Ano tayo? Para tayong mga ano doon. That was before. Diba po? Not anymore. May plano si Lord sa buhay natin. At hindi yung kalooban ng sarili natin. Diba po? Kalooban ni Lord yun sa buhay natin. Amen. Di ba po? Kung sa atin lang, mas gusto ko pang magtrabaho. Di ba po? Kaysa sa kung realidad ang pag-uusapan, mas gusto natin kumita ng pera. Di ba po? Amen. Kaysa sa magpahayag ng salita ng Diyos. Pero yung kikitain mo, kaya ibigay ng Lord yun. Higit pa. Di ba po? At yung lakas na na ginugugol natin sa pagtatrabaho, mas may lakas si Lord na ibibigay sa'yo para sa pagmimisyon sa kanyang magandang balita. Di ba po? Alam niyo po, Zuto hindi ako nagtrabaho. Zuto taong bahay ako. Siguro kaya naman talaga inano rin ni Lord na tinawag ako ni Lord. Kasi hindi siya ako nagtatrabaho. Gustuhin ko man. Pero hindi po talaga. Kumbaga, pinalaki ko na yung mga anak ko. Gusto ko rin na kumita sa sarili kong Pero mas merong gusto si Lord sa buhay ko. Amen. Mas kaya na ako ngayon. Kumbaga, nandun na yung isip ko na, okay Lord, magtatrabaho ako sa ubasan mo. Ikaw ang kaisya ko. Kumbaga, yung buhay ko, si Lord ang sa akin. Siya ang satyo. Tatag ng kumpanya mo. Di ba po? Pero alam niyo po, Wala pa kasigurado. sa kabila ng lahat, hindi po ako pinagkulang ng Lord. Amen. Amen. Alam niyo po, wala akong trabaho, pero nung namatay ang anak ko, hindi niya ako pinagkulang. May sobra pa na uwi ko sa sobra. Ganon katay. Ganon ang mga lingkod ng Lord kapag sumusunod tayo sa kalooban niya. Alam niyo po, hindi kanya paghihirapin. Totoo, yung sinasabi na walang lingkod, walang mga tagasunod ang Panginoon na pinaghihirap niya. Nandoon lang, sakto. Hindi kasi nakasulat din po sa Bible, 'di ba, yung mga panalangin ng Thessalonica ba 'yun? Sabi nila, huwag niyo po kaming pagyamanin, baka makalimutan namin kayo. Oo. Di ba po, huwag niyo po kaming huwag niyo po kaming baka baka itakwil ka namin. Di ba po? Kaya yung biyaya ng Lord, kasi gusto ni Lord, naka-ignite tayo sa Kanya, naka-unite tayo sa Kanya, sakto yung binibigay niya sa atin. Pero, nandun yung satisfaction. Amen. Amen. Kasi nilalagay ni Lord sa puso ng mga lingkod niya yung satisfaction na yun. Kung wala tayong satisfaction, wala tayong contentment sa buhay natin, masasabi ba natin na masusunod ba natin yung pinagagawa ni Lord sa buhay natin? Amen. Di ba po? At dito natin makikita ang kapangyarihan ng Lord kapag dumaan yung paghihirap sa buhay natin.
hindi ka niya pababayaan. Lumakad ka man sa apoy, hindi ka mapapasok. Dumaan ka man sa tubig, hindi ka Amen. At totoo po yun. Legit po ang salita ng Panginoon. Kaya wag na po tayong magdalawang isip. Hindi lang po subukan, sundin natin yung ipinagagawa sa atin ng Panginoon. At higit pa sa inaakala natin, yung kayang ibigay ng Lord para sa atin. Sabi nga ni Lord, my plan for you is to prosper. Not to harm. Amen. Di ba po? Sabi po dito sa C, John 17:4, basahin po natin yung John 17:4. John 17:4. Inihayag ko dito sa lupa ang iyong kaluwalhatian, natapos ko nang ipinagawa mo sa akin. Amen. Natapos ni Lord talaga. Kaya tayo, nais po rin ba nating tapusin? Amen. Di ba po? Nais nating tapusin yung pinagagawa sa atin ng Panginoon. Amen. At maranasan siya, di ba po? Maranasan siya. Kasama niya sa kaharian ng langit. See, uncompromising attitude toward the Lord. Amen. Ito yung gusto ni Lord di ba? Yung hindi tayo nagko-compromise. Na nakafocus lang sa Kanya yung ating, yung goal natin para sa Kanya. Di ba po? John 19:30, tingnan po natin. 19:30. Sinabi niya, naganap na, iubo niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Amen! Naganap na, magaganap na ang pagbubukas ng sakay. Di ba? Wala na po makakapigil. Di ba po? Dahil tayo ay nakafocus. Yung attitude natin nandun sa goal. Sa goal ni Lord. Di ba po? Kung nagpa-distract tayo, makakarating po ba tayo sa goal? Di ba po? Kung nagpadala tayo sa mga nakaka-distract sa atin, makakarating po ba tayo? Hindi din po. At sa ito yung gusto ni Lord na attitude natin Yung may focus natin yung attitude natin sa goal na kung ano yung pinagagawa ni Lord sa atin. Amen. Di ba? Dahil naganap na, magaganap na po. Di ba? Sabi po ng John 9:4. John 9:4. Tingnan po natin. Napakaganda ng John 9:4. Kailangan nating gawin ang mga gawa niyang nagsugo sa akin. Samantalang araw, dumarating ang gabi sa walang taong makakagawa. Hallelujah! Kailangan daw po nating gawin dahil dumarating ang gabi. Di ba po? Dumarating ang sa buhay ng tao yung malalagot ang ating hininga. Kaya ang mahalaga doon, hindi tayo na fulfill natin kung ano yung pinagagawa ni Lord sa buhay natin, no? Hindi tayo nagpatumpik-tumpik doon sa pinagagawa niya kasi may hangganan ng buhay natin. Amen po ba? At darating ang gabi kung kailan wala nang manggagawa. Amen. Di ba po? Kaya sabi pinadadala ni Lord yung mga nagmimisyon kasi hindi lagi na nandyan sila. Minsan nawawala rin sila. Di ba po? Hindi lagi sa'yo nakapokus ang paningin ng mga nagdadala ng balita. Kasi gusto ni Lord, ikaw din magdala. Di ba po? Gusto ni Lord lumago tayo, umano tayo, kumbaga,
tumaas yung ano natin, yung pananaw natin sa salita ng Panginoon, di ba po? Kasi hindi habang buhay baby tayo sa pananampalataya. Darating ang panahon, ikaw na nakaupo dyan ngayon, ikaw na yung magsasalita. Ganon din po ako. Dati baby lang. Opo, dati nakikinig lang ako. Dati basher lang ako ng church. Dati, dati chismosa lang ako, di ba po? Pero ngayon, Pero alam niyo po, ang pagkilos ng Panginoon sa buhay natin, hindi po natin nalalaman. Ginagamit yung talent mo pa pala sa Sabi niya, ganon, chismosa ka, o chismosa ka yung salita ng Lord. Ganon. Kapasya ka ni Lord, ikaw ngayon ang magpahayag ng salita ng Panginoon. Ginagamit yung mga kahinaan natin para sa ikaluluwalhati ng pangalan ng Panginoon. Hindi po ba? Napakabuti ni Lord, no? Yung dating bad, naging good. Mas nakakatakot naman na yung good naging bad. Wag naman gano'n. Kailangan yung bad, nagiging good. Kasi dati, gagamitin po talaga tayo. Alam niyo po kung bakit ako nasanay sa pagsasalita. Nirensyuan ko yung pamilya ko. Sa kanila, nag-share ako minsan ayaw nilang makinig eh. Parang yung church din, di ba? Minsan ayaw na, may mga ginagawa sila. Magsusumba muna kami. Sabi niya, nangihina na kami, kaya magsusumba na lang kami. Ma-offend ka. Kasi sa pamilya mo eh, di ba? Na sasabihan ka ng gano'n. Hindi nyo ba alam? Yung dinadala ng Diyos sa inyo, yan yung magpapalakas sa inyo. Akala nyo lang yung sumbang magpapalakas sa inyo? Ang salita ng Lord ang magpapalakas sa inyo. Di ba po? Sa pamilya, kilala ka ng pamilya eh. Mula pagkabata hanggang pagtanda. Pagkanda naman nila yung pagbabago. Oo, di ba? Layas pa ako. Wala ako lagi sa bahay. Di ba? Stowaway ako sa amin eh. Opo, hindi ako namimirmi sa bahay namin. Kasi maingay ang mama ko. Maingay ang mama ko, kaya ayokong nag-i-stay sa bahay namin. Gusto mo sana layas pa eh, no? Talagang pagka naman alas 6 ng gabi, kailangan sundin yung rules nila. Kasi mauubusan ka ng pagkain. Kain ka pala Wala nang ulam. Hugas ka pa pinggan. Pero sa paglago mo sa Panginoon, nakita nila yung pagbabago. At hanggang ngayon, nakikita nila na sinusunod mo yung mission na yun ng Panginoon. Kasi gusto mo silang maligtas ng kagaya mo, no? Kaya, dapat ganun yung maging heart natin sa Lord, no? Maging ganun yung heart natin sa mission. Amen po ba? Sabi po dito ng 2, live with a sense of urgency. Kailangan po to eh. Sabi yung ganun din, kailangan natin na talagang meron tayong urgent na to mga kapatid. Na to, kumbaga, patapos na ang mundo eh. Kumbaga, nasa last days na tayo. Na to, urgent na to. Kumbaga, pag pinaglikas ka, lumikas ka na. Wala nang time. Amen. Do you not say there are still 4 months and then comes the harvest? Malapit na po dumating ang Lord. Kaya kailangan na nating magmadali. Di ba po? Kailangan na po talaga nating makarinig ng ibahagi ang salita ng Lord. Kasi ang dami kayang mananampalataya sa labas na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Di ba po? Sabi ng Lord, ang langit at ang lupa ay luluhod at sasamba sa akin.
Di ba po? Yun yung yun yung salita ng Lord eh. Kaya marami pa po, kaya hindi pa niya ginugunaw ang mundo, kaya hindi pa bumabalik ang Panginoon. Binibigyan tayo ng pagkakataon para ipamahagi ang salita ng Panginoon. Para ang lahat ng kanyang mga anak ay magsabuhay sa Kanya. Amen. Di ba po? Yun lang nga po. Kailangan natin magkaroon ng puso sa pagmimisyon. Pag wala tayong puso, patay ang nagrasa. Di ba po? Kaya ito yun eh. Jesus wants His disciple to act and think as through the harvest is ready right now, not the other way around. Amen. Di ba po? Gusto ni Lord na yung isip natin, yung isip ng mga nais ng Diyos na kumilos ang mga disipulo at mag-isip para bang handa na sa pag-aani natin. Amen. Diba? Dapat ganito yung maging isip natin. Hindi, anihan na. Pag hindi ko to inani, mabubulok ang mga binhi. Malalaglag sa lupa. Diba po ang mga binhi? Kailangan maani na sila. Diba? Ang mga farmer nga, meron silang araw ng anihan. Diba po? Dahil kapag dumating ang bagyo, ang hangin, ang ulan, masasayang ang mga ukay. Sayang ang mga binhi na itinanong nila. Kaya sa atin din, kailangan natin magmadali. Dahil hinog na ang mga trigo. Marami nang aanihin, ngunit kulang ang manggagawa. Nananawagan po ang sakay sa mga manggagawa. Amen. Hayo na po tayo. Marami po ang makikita. Tingnan niyo po dati, 10, 7, 9 lang ang pinadala sa sakay. No, tingnan niyo. Amen. Madami pa. Kapag ayos ang puso, sumusunod sa kalooban ng Panginoon, idaragdag niya ang mga mananampalataya sa iglesia. Amen. Diba? Naniniwala po talaga ako kapag ayos ang puso natin at sumusunod tayo sa Lord, imposibleng hindi tayo pagpabalain ng Diyos. Hallelujah. Diba po? Sabi po dito, letter A, sabi po, Amen. We are living in the uncertain of time of His coming. Amen. Nabubuhay tayo nabubuhay tayo sa kawalan. Sabi niyang ganon. Nabubuhay tayo sa kawalan ng katiyakan sa panahon ng kanyang pagdating. Amen. Di naman natin alam talaga ang pagdating ng Panginoon. Di ba po? Ang mahalaga, kumilos ka. May ginawa ka. Di ba po? Talagang haharap tayo sa hukuman ng Lord. Itatanong niya, anong ginawa mo sa lupa? Nagmaldik. Nagtanim. Di ba po? At marami po ang dahil sasabihin ng Lord sa atin, marami ang tumatawag ng Panginoon. Ngunit yaon lamang sumusunod sa Diyos ang pagkakalooban ng gantimpala. Di ba po? Kaya kung nais natin gantimpalaan tayo ng Lord, urgency na po ito. Huwag na tayong magpatumpik-tumpik. Kunin natin sila, agawin natin sila sa sanlibutan ito. Dahil yun yung mission natin para sa Panginoon. Amen po ba? We are letter B. Matthew 24:36-44. Tingnan po natin. Pakibasa, Sister March. Mateo 24:36. Ngunit tungkol sa araw at oras na iyon ay walang nakakaalam. Kahit ang maanghel sa langit o maging ang anak ni man. Ang ama lamang ang nakakaalam nito. 37. Ang pagdating ng anak ng tao ay tulad noong panahon ni Noe. 38. Nang mga araw na iyon, bago bumaha, ang mga tao ay nagsisikain, nagiinuman at nagsisipag-asawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa barko. 39. Hindi nila namamalayan ang nangyayari hanggang sa dumating ang baha at tinangay silang lahat. Gayon din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. 40. Sa panahong iyon, may 2 lalaking nagtatrabaho sa bukid, kukunin ang isa at iiwan ang ikalawa. 41. May 2 babaeng nagtatrabaho sa gilingan, kukunin ang isa at iiwan ang ikalawa. 42. Kaya't maging handa kayo dahil hindi ninyo alam kung kailan darating ang inyong Panginoon. Unawain ninyo ito kung alam ng may-ari ng bahay kung ano ang oras ng gabi. Darating ang magnanakaw. Siya'y maghahanda at hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay.
Kaya't lagi kayong maging handa sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Amen! Naunawaan po natin, di ba, ang linaw, Jesyo? Para daw po tayo ng panahon ni Noah ngayon. Amen. Kung isipin natin, totoo naman, di ba po? Kaya pinaghahanda tayo ni Lord kasi hindi natin alam kung kailan siya darating. Ang sobrang linaw ng Mateo 24:36 to 34. Dito pa lang, di ba po, Lord, no, mababago na yung isip natin, no? At kailangan na natin talagang magmadali. We are living in the last days. Amen. Di ba po? Nasa huling panahon na po tayo. Kaya wala na po yung wait lang, Lord. Wala na po yung ganon. Di ba po? Teka lang, Lord, mag-aano muna ako, magpapalibing muna ako ng patay. Di ba meron ganon? Yung inano niya yung alagad niya na sinubo niya yung mga ano na yun. Sabi niya, bayaan mo na yung mga patay ang maglibing sa kanilang mga patay. Di ba po? Sumunod ka sa akin. 2 Timothy 3:1 to 5. Pabasa po. Kalawang Timoteo, Apo. chapter 3, verse 1 to 5. Sabi, datapwat alamin mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib, sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi mga maibigin sa mabuti, mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan, kaysa mga maibigin sa Diyos, na may anyo ng kabanalan, datapwat tinatanggihan ang kapangyarihan nito, lumayo ka rin naman sa mga ito. Amen. Malinaw din po ito, no? Sabi po dito sa verse 5, sila'y may anyong pagiging makadiyos, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Iwasan ninyo ang mga taong ito. Amen. Di ba po? Dahil ang Lord, nakikita po talaga ang bunga ng banal na Espiritu sa pamumuhay ng tao. Kung isinasapamuhay natin ang salita ng Lord. Dahil ito daw po yung mangyayari, ang dami, no? Ang saklap ng mga mangyayari ngayong panahon na to, no? Sabi pong ganun, maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, palalo, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob, lakastangan sa Diyos, sila'y walang pagmamahal sa kapwa, walang habag, mapanirang puri, walang pagpigil sa sarili, marahas, walang pagpapahalaga sa mabuti. Sila'y magiging taksil, padalos-dalos, mayabang, maibigin sa kalayawan, sa halip na maibigin sa Diyos. Ito yung nakikita natin to, di ba po? Nasasaksihan natin to, yung mga ganitong answer sheet doon. kaya kailangan na tayong magmisyon para yung mga taong ganito, mabago po sila. Di ba po? Kailangan tayo ng ating mga kapatid sa pananampalataya. Huwag natin silang hayaan na magdusa. Huwag natin silang hayaan sa pang-aalipin ng mga kasalanan. Kailangan kanila, kapatid. Ikaw ang gagamitin ng Diyos para sa ikaliligtas nila. Dalhin mo yung salita ng Lord sa kanila. Huwag tayong tumigil sa paggawa ng mabuti sa ating kapwa. Kasi kung ano ang tinanim mo, siya yung aalihin. Di ba po? Sasabihin sa'yo ni Lord, pag ginawa mo yung mga bagay na to, na naging matyaga ka, naging matigisim ka, yung endurance mo sobra, yung patience mo sobra, di ba po? Naging mapagpasensya ka sa lahat ng, ay naku,
Sabi niya, ilalagay ko kayo, uupo kayo sa aking kanan, kasama ng inyong Panginoong Hesus. Yun ang biyaya ng Lord sa akin. Diba? Eh, kesa naman umupo ka sa tabi ni Taning. Or papalitan mo pa si Taning. Diba po? Eh, mas gusto ko nang umupo sa kanan ng Diyos. Diba? Kasama ng ating Panginoong Hesus Kahit Kristo. sa laylayan Kung lang. susunod tayo sa Kanya. At mag-ingat po ni babala na marami po ang nag-aanyong anghel. Di ba po? Marami ang kunwari, May anyo ng kapatid. dala-dala nilang ilawan. Pero dito po natin mapapatunayan sa kanilang mga gawa. Kaya maging matalino po tayo mga kapatid. Huwag tayong panilin lang sa kaaway. Ang kaaway nagpapala din po. Diba po? Ang kaaway, nagbe-bless din ng mga bagay na binibigay sa ating ng Lord. Kaya kailangan nating maging mapagbantay. Kailangan nating maging Bereans sa mga ipinakikita sa atin, no? Kasi ang akala natin sila ang nagdadala ng pero hindi po pala, mababalitaan mo na lang. Kaya, napupulaan ng mga Kristiyano. Hindi rin naman natin yung maaalis sa kanila. Kasi kung sino pa yung mga Kristiyano at pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos, sila pa talaga yung sumusuway. Kasi sabing ganun, sa huling panahon, ito na po yung magiging ganun sila. At bilang mga lingkod ng Panginoon, magtulungan po tayo kapag nakikita natin yung kapatid natin na sa kasalanan, kunin po natin sila. Huwag po natin silang husgahan or wag natin silang ganyan naman talaga yan. Hindi na yan magbabago. Kunin natin sila kasi habang may buhay, may pagbabago. Pag nabasa nila ang salita ng Diyos, mababago po, kikilusan sila ng Lord. Mababago ang kanilang isip. Di ba po? Kaya kailangan tayo ng ating mga kapatid. Agawin natin sila kay Satanas. Gusto ni Lord yun na maagaw sila ayaw ni Lord na maparusahan sila kasama ng sanlibutan. At sa huling panahon, may mga manggagawa, rapture na po. Ito yung kukunin, di ba po? Ang mahalaga, nakasama ka sa rapture. Amen. Pananampalatayaan po natin na makakasama tayo sa rapture. Dahil sumusunod tayo sa kalooban ng Panginoon. See, we are living in the brevity of life. Amen. Ano po ba yung brevity? Brevity. Ito po pala yung maikling buhay. Nabubuhay tayo sa maikling panahon lamang. Diba po? Ito po yung pala na nabubuhay tayo. Ang buhay natin ay maikli lang na kaloob ng Lord. Tingnan po natin yung Salmo 90:12. So teach us to number our days, that we may apply our hearts unto wisdom. Kaya kailangan na natin magmadali, di ba po? Amen. Dahil ang buhay natin ay may hangganan. 90:12. Sabi po dito, dahil itong buhay namin maikli lang at na panahon, itanim sa isip namin upang kami ay tumuno. Amen. Kapag alam natin na maiksi lang ang panahon natin, ibigyan tayo ng wisdom ni Lord. Lord, gusto ko na magliksik sa'yo. Lord, yung natitira kong buhay, ilalaan ko na sa'yo. Di ba po? Tsaka, simula nung bata tayo hanggang nagpakasaya naman tayo eh. Siguro, it's time na rin naman para yung buhay natin, ibigay na natin kay Lord. Di ba po? We are 40, hindi na tayo naging young. Young lang siguro ang isip natin. Pero yung karada natin, hindi na young. Di ba po? Kaya, yung buhay, natitirang buhay natin, 40, 50, 60, 70, bonus na siguro yung 70. Bigyan natin kay Lord. Paggamit natin ang buhay natin sa Panginoon dahil sabi dito sa salita ng Lord, hindi daw po natin alam kung kailan siya darating. Di ba po? Kaya ang buhay natin maiksi lang talaga. Kasino pa lang naman yung 50 years, di ba po? 40 nga lang. Jampol nga lang, sabi kanina eh. Wala pang asawa yan, ha? Ganun na siya.
Pwede pa pala yan. Hindi ka pala. Mamuna tuloy yun. Kaya yung buhay natin, ibigay na natin sa Kanya. Di ba po? Yung natitira nating buhay. Tapos na tayo sa makamundo. Kumbaga, pinagbigyan ka na ni Lord. Gamitin mo na yung buhay mo. Wala Muli nang janay. tutulong. Sabi na, muli janay. Kaya nga si John Paul is may kahit ganito daw. Kahit ganyan-ganyan siya kanina habang naghuhulog ng Alberto. Gisa ka. Pero makikita mo yung puso niya. Gambatero, di ba? Mas nakikita ni Lord yung pagsusumika ng tao kaysa sa walang ginagawa. Amen. Di ba po? Yung nagsisikap tayo, hindi man natin ma-perfect, pero nagsisikap tayo. Amen po ba? Kaya sabi po dito sa 3 na po tayo. Look at the immediate opportunity. Amen. Tumingin daw po tayo, agarang tignan ang pagkakataon. Amen. Tumingin po tayo. Kasi alam niyo po, privilege kaya ni Lord yung nandito tayo. Di ba pagkakataon to ni Lord? Kaya, grabe. Parang doon sa natin, sa buhay natin in the middle of our age, di ba? Pagkatapos nating mag-aral, may mga pagkakataon, opportunity dumarating sa buhay natin. Pag hindi natin ginrab yun, baka maiwanan tayo ng panahon. Di ba po? Pag gusto mo nang dahil sa kakapili mo, nawalan ka ng pagkakataon. Di ba po? Kaya lahat ng pagkakataon na dumarating sa buhay natin, grabe. Kasi hindi natin alam kung anong tutubo anong Kaya pagkakataon po yun na binibigay ng Lord sa buhay natin, kagaya ng sa amin. Yung kami pong magkakapatid is yung kumbaga, yung cool. Yung kung ano yung dumating sa buhay, yun na yun. Pero hindi po pala, gano'n. Kaya, huwag mong palalagpasin yung pagkakataon na dumarating sa buhay. Kasi pag pinalagpas mo yung pagkakataon na yun, may iwanan ka. Wala nang, hindi natin alam kung kailan ulit darating yung pagkakataon na yun. Kung dumating 60 na, wala kang nagawa, di ba po? Hindi na kaya. Sa kakapili mo, hindi meron pa yan. Ano muna ako rito? Naiwanan na tayo. Di ba po? Kaya itong gawain natin, pagkakataon ko ni Lord. Para sa buhay na walang hanggan. Pagkakataon na binibigay sa atin ng Panginoon, para tugunin natin yung pagtawag niya sa atin. Kasi kailangan tayo ng marami. Di ba po? Huwag natin palipasin yung pagkakataon. Kasi alam niyo po, tayo ang manghihinayang. Tayo ang pag dumaan sila, sana ako yung nandun. Sana ako yung nakasakay. Di ba po? Sana hindi ko pinadaan yung bus na tumigil sa harapan. Parang yung salita ng Lord dumaan sa harapan mo, pinalagpas mo. Di ba po? Nagkaroon ka na sana ng kaligtasan, pinaligtas mo pa. Hindi ka tuloy na ambunan. Di ba po? Parang ganun yung opportunity na binibigay ni Lord sa atin. Galatians 6:9, tingnan po natin. Saan po ba tayo? Galatians 6:9. Huwag tayong mapagod sa paggawa ng Kaya huwag kayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Amen! Di ba po? Go lang ng go! Kasi alam natin, lalo na sa gawain ng Diyos. Lalo na po sa gawain ng Panginoon. Huwag po tayong manghinawa. Huwag po natin palagpasin. Pasalamat tayo may nag-aaya sa atin. Pasalamat tayo, dinadala ka sa gawain. Di ba po? Kabahan ka kapag dinadala ka sa kadiliman. Di ba po? Pasalamat tayo doon sa mga tao na ginagamit sa atin para makadaog ang palad ng Panginoon, para makarinig ng salita ng Lord. Di ba po? Kasi yun yung opportunity na hindi natin dapat palagpasin. Amen po ba? Sabi po ng Proverbs 4:25-27. Proverbs.
Palagi sa hinaharap ang bukol ng iyong tanaw. Ituon ang iyong pansin sa iyong patutunguhan. Siyasatin mong mabuti ang landas na lalakaran, sa gayon ang lakad mo ay laging matiwasay. Huwag kang liliko sa kaliwa o sa kanan, humakbang ng papalayo sa lahat ng kasamaan. Amen. Hindi naman na tayo mga bata, no? Alam na natin ang tama at mali. Kaya alam natin kung masama o mabuti yung ating tinatahak. Lagi lang po tayong kumonek sa Panginoon kasi ang banal na Espiritu ang siyang magbubukas sa ating paningin. Siya yung magbibigay sa atin ng discernment. Siya yung magbibigay sa atin ng wisdom and knowledge kung yung nilalakaran ba natin ay tama. Huwag tayong bibitaw sa banal na Espiritu. Huwag tayong bibitaw kay Lord. Kasi once na bumitaw ka kay Lord, doon ka sa iba ng daan ang dadaanan. Akala mo, tama na. Kasi sinisaraduhan ni Lord ang isip ng ang paningin ng tao. Na ang akala natin, tama na yung tinatahak natin, pero ang kinahahantungan pala kamatayan. Amen. Kaya lagi po tayong pakunek kay Lord. Lagi po tayong magpalangis sa Panginoon. Amen po ba? At ang pagsama ng banal na Espiritu, lagi nating ihingi, Lord, i-anoint mo ako, Lord, bigyan mo ako ng discernment, Lord, lagisan mo ang buong katauhan. Kasi kailangan po natin talaga yun. Sabi po dito ng B, look around, discern, look around, discern, prejudice, hinders, the need to reach more soul. Amen. Marami po talagang hindrance. Marami pong mga distraction na kakaharapin. Pero kapag nakapokus ang paningin natin kay Lord, binibigyan tayo ng discernment ni Lord, alam mo, ano pa lang yan? Kumbaga, kahit nga po sulat, madidiscern natin kung anong kimochi meron doon. Di ba po? Ganun ang mga lingkod ng Lord. Kaya nila. Dahil ang kapangyarihan, hindi ang kapangyarihan ng Lord na ipinagkaloob sa atin ay hindi kapangyarihan ng sanlibutan. Di ba po? Yung pinagkaloob niya. Kaya, kung nais natin na mabigyan tayo ng maayos na pag-iisip, maayos na pananaw, maayos na paningin, dikit lang ng dikit kay Lord, di ba po? Saka siya ang buhay natin. Huwag tayong padidistract. I-distract naman po talaga tayo Kaya huwag na po tayong magpadala sa mga ginagawa ng kaaway Tingin tayo sa paligid. Huwag tayong magtangi upang humadlang sa pangangailangang maabot ang higit na mga kaluluwa. Amen. Alam naman po pala na kailangan natin, for example lang, may kapatid na dapat abutin. Ngayon may sagabal sa harapan mo para hindi siya maabot. Huwag po tayong magpa-distract. Abutin pa rin natin sila. Anuhin pa rin natin sila. Kumbaga, sikapin natin na abutin sila. Roma 10:14. Roma 10:14 po ba yun? Paano naman sila tatawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya? Paano sila sasampalataya kung wala pa silang napakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman sila makakapakinig kung walang mangangaral sa kanila? Hallelujah! Yun Kaya it's your turn, Sister Mape, Sister Florence, Sister Ate Nar, Ate Sel, Sister Mark, Sister Elna, Ate Ne, lahat tayo. Brother John, Brother lahat tayo. Nag-roll call no? Parang attendance, present Lord, di ba? Lahat no? Even, Brother Welby. Amen.
Yes. Diba hindi natin sukat akalain, sir? Thank you very much. Diba dahil ginagamit siya ng Lord para sa, yung lahat ng bagay, no? May kaparaanan ng Panginoon para magamit ka sa kanyang ubasan. Diba po? Kaya, ano tayo, lahat tayo, talagang i-claim na natin yan na ginagamit tayo ng Lord para sa bawat isa. Amen. See? Look up! Hindi ito yung si Superman, ha? Jesus, ano? Ito po, look up! Focus on Jesus' mission. Hindi po ito si Superman. Kasi di ba, look up, Superman yung makikita natin, di ba? Hindi po yun. Look up, focus on Jesus' mission. Amen. Luke 19:10. Tingnan po natin. For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Amen. Amen. Di ba po? Dahil daw po, ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang mga naliligaw. Amen. Hallelujah. Sabi po ng Roma 1:16, tingnan po natin. Hindi ko ikinahihiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. Amen. Ay, kahit nandun yung, una naman talaga, nandun yung ano natin yung ano tayo, yung kumbaga wala tayong lakas ng loob. May pahayag yung magandang, makikinig ba sila ng Yes. Lord? Lord, baka hindi sila makinig. Huwag natin isipin yun. Basta ang mahalaga, i-focus natin kay Lord, i-focus natin kay Jesus, yung mission ni Lord para sa buhay natin. Si Lord na ang bahala doon. Di ba po? Maibigkas lang natin yung magandang balita. Na huwag natin ikahiya. Maiano lang natin si Lord sa buhay nila. Sis, mahal ka nila. Yung yung pag-ibig ng Panginoon, sabi nga, ang pag-ibig ng Diyos ay nakakapawi ng lahat ng kasalanan. Hallelujah. Amen. Di ba po? Pag-ibig lang ni Lord yung mai-share natin na ano, huwag niyong sabihin pag uwi ng mga trainee natin. Ibabalita nila yan. Anong ginawa niyo sa Japan? Meron kami doon. Naka-mission na sila, di ba? Sabi nga Inano na sila. Yung ano nila doon, sila, inano kami na, nalabusan yung amin. Imposible na hindi nila yung sasabihin. Di ba po? Isa po yung way, isa po yung opportunity para ipalaganap ang salita ng Panginoon. Amen po ba? Sabi po ng conclusion, no? Let's collaborate in overcoming challenges in mission. Redeem the time, respond promptly to the missional urges of the Holy Spirit. The fields are wide to bring people to Jesus is now. Amen? Ulitin po natin, Jesus is now! Jesus is now! Thank you. Glory all to God. Amen! Salamat, Pastora. Onegaishimasu. Thank you, Pastora. Salamat po. Dito yan. Yes, hindi na natin mapigilan. Pag sinabing Jesus is now, the Holy Spirit Is now. is here. Kaya, hindi naman lahat ito magagawa kung wala ang Holy Spirit. Lahat po, move ito lahat ng Holy Spirit. Amen. Tandaan po natin Thank you, Jesus. Ang Holy Spirit kasi, para yan siya kumpas. Nag-guide. Kaya lumalakad tayo ng maayos dahil ang Holy Spirit ang nag-guide at nagtuturo sa atin. Sa kabila ng lahat. Wala nang iba. Dahil yan ang ipinangako ng Diyos at iniwan ng Panginoong Jesucristo nang siya'y umakyat sa langit. Sabi niya, huwag kayong mag-aalala, hindi ko kayo iwanan ni pababayaan. John 14:26, utusan ko ang banal na Espiritu Santo bilang patnubay at magpapaalala sa lahat ng mga sinalita ko. Ito yung ilang araw na lang, ilang tulog na lang. At God bless us all. Pagpalain tayo ng Panginoon. Ano man ang nangyari, marami mang mga komosyon, pero ang banal na Espiritu Santo ay hindi tayo iniiwasan. Amen. Amen. Praise the Lord.
plano ng Lord to, hindi to plano ng tao, hindi po ito magagawa natin kung hindi yung udyok. Alam nyo kasi, iba kasi yung udyok, yung sa gusto lang natin. Yung udyok kasi, yung talaga, yung inudyukan ka na talaga. Parang sila Apostol Pedro, di ba po? Sa nag-share ng Word of God, hindi din naman niya siguro akalain na yan na siya ngayon. Basher na. Hindi niya yun kagustuhan, hindi niya yun alam, kundi pagkilos yun talaga ng banal na Espiritu Santo sa kanyang buhay dahil dininig niya. Yung ibig sabihin, malaki ang kanyang banal na pagkakaroon. Kasi iba yung may takot ka lang hindi sa banal. Hindi ka na mabubuhay. Kumbaga, kailangan mo na talagang tuwirin, ayusin, at gampanan yung pinagagawa ng Diyos sa atin. Dahil malapit na ang gabi. Di ba po? Hintayin pa ba natin ang gabi? Malapit na ang liwanag. Ilang araw na lang, ang liwanag, ang bukang liwayway, ay paharap sa atin at tayo ay tatanggap ng isang liwanag. Alam natin. Tanong siya. Di ba po? Na parang yung mga puso't isip natin, nag-aalala, ito na ba talaga? Naghalo yung kaba, yung galak, excite, lahat-lahat na. Amen. Kaya po rin ang Lord sa ating mga buhay. Ano man po ang mga maririnig natin, pakinggan natin ang tinig ng banal na Espiritu Santo. Salamat, Sister Vilma, at focus lang po tayo. Amen. Focus, 12, Hebrew 12 po, focus, maging ako man, focus. Alam naman ninyo. Pero totoo po yun, ang sinasabi, hindi natin alam ang araw ng bukas. Yung sa akin, ngayon kinanin mo na. Pero parang sa literal, nagkatid pa sila ng isda, inugasan ko siguro na bikrisa sa lamig, no? Lahat. Kaya matutuwa. Pahinga ka na Purin ang Lord, pero yun naman, hawak tayo lang. Amen. Kontrolado tayo ng Panginoon. Parang isa yun na ganun ang pagdating ng Diyos sa ating buhay. Tama yun. Kailangan pinaghandaan talaga. Handa talaga tayo. Kung nalagpas na natin yung ilang taon na hindi natin na-grab ang paglilingkod. This is the day. Ito na yung panahon. Na wag na tayo mag-isip na kung ano, ngayon mag-isukimi ako, sunod na araw wala na naman sa naman. Ito na yun. Jesus is now. Diba po? Ito na yun. Dito na tayo. Pinagtagpo na tayo. Inipo na tayo. Wala nang, sabi nga, sino ba yung nagsabi? Wala na daw itong urungan. Ayan. Sir Margie. Wala na kaningan pa. Ano man ang mangyari? Tatandaan lang natin ang tatlong bagay. Magbaba, magpasalamat, at manindigan. Amen. Yun na. Salamat. Nais ko ipag-pray si Sister Florence sa kahit kaunti. Dahil yung sa birthday niya, sama-sama natin siya. I-lay hands natin si Ang ating kapatid na ito na nakikita naman natin kung paano mga busy po ang mga Hintay ka lang, sis. Hintay ka lang. hintay ka lang lahat Sa 70. sa kabila, nakita naman natin yung kanyang kagalakan na noon, alam mo, kahit diyayain mo siya, mayroon siya, hindi yan nagpo-linggo, ngayon, perfect na perfect niya na yung linggo. Maaga pa yan. Nauna na nga, may kuruba na nga, red eh. Amen. Sabay-sabay po natin panalangin. Panginoon, maraming salamat po sa aming kapatid na ito. Lord, pagpalain mo po ang kanyang buhay. Lord, pinagamit niya sa iyo yung mga gift niya, yung karunungan kaalaman niya, yung lahat ng mga nalalaman niya, Panginoon. Lord, salamat po sa kanyang buhay, hindi niya pinagkait. Naging kabahagi po siya sa iglesyang ito. Sino po ang mag-aakala na Lord, nagagampanan niya yung mga bagay na ito. Maging kami hindi namin maubos kaisip, maging ako bagamat noon, puntahan lang siya sa bahay, hasika ng Word of God. Hindi ko akalain
natutubo at tutubo pala. Totoo po, Lord, ang iyong mga salita, panahon ng pag-aani sa mga binhi na nakasik sa kanilang mga puso. Pagpalain mo kanyang buhay, wala kami pong, hindi namin kayang maibigay kung ano man ang kanyang mga gusto sa buhay. Pinagkaisahan namin lahat, Panginoon, na mula sa Banal na Espiritu Santo, ano man ang iyong panalangin kay Lord, sa iyong pagtuwing ikaw may quiet time sa Kanya, ikaw nakikipag-usap sa Kanya in private, nakikiisa po kami na sasamahan ka ng Lord, papatnubayan ka ng Lord, at itutumpak niya sa iyo ang lahat ng kahilingan mo. Panatilihin mo lang ang Banal na Espiritu Santo sa iyong puso na manahan. Dahil ito ang iyong kaagapay, ito ang iyong patnubay, ito yung iyong lakas, ito yung wisdom at knowledge na magtuturo sa iyo. Puspusin ka nawa ng Banal na Espiritu Santo na kumilos sa iyong buhay. Pagpalain ng Lord ang iyong isip, ang iyong mata, ang iyong tainga, bibig, labi, ang iyong mga kamay, paa, at lalong-lalo na ang iyong puso. Dahil dito, ito ang tahanan ng Lord, ang iyong puso. Tanggapin mo ang pagpapala ng Lord sa iyong kaarawan. Alam ko marami ng regalo si Lord sa iyo, ibinigay na sa iyo. Kaya ng Lord na balansihin ang lahat. Dahil dinisay ng iyong puso na tumulong, maging kaakibat at maglingkod. Dahil una pa man, pinakita na ng Lord ang vision na yan bago pa ako pumunta ng sakay. Ngunit salamat dahil maging katuwang ka sa sakay na ito. Magpakatatag kayo, magpakalakas kayo. Dahil kayo ang gagamitin ng Lord sa lupain na ito. Ingatan nyo, alagaan nyo ang mga ibinibigay ng Diyos sa inyo. Dahil hindi po masasayang. Sabi mo sa 1 John 1:4 ka na, mapaparam ang lahat ng bagay. Ngunit ang salita ng Diyos, hindi mawawala, mananatili. Mga anak mo, asawa mo, pamilya mo, buong sambahayan mo, maging nanay mo, ay nasa kontrol ng Panginoong Hesukristo. Pagpalain ng Diyos ang karagdagan ng iyong buhay. Masigit sa anumang regalo espiritual ang binahagi ng Diyos sa iyo. Patuloy mo lang ipagamit ang wisdom at knowledge na yan para lalong sumagana ang iyong buhay. At alam mo yan, Sister Ren, pinagpapala ka ng Diyos mula ulo hanggang talampakan. Tanggapin mo ang panibagong lakas, panibagong kagalakan, more blessing. At Lord, ang lalo na, ang siyam na bunga ng Banal na Espiritu Santo, ang pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, kalinahunan, katotohanan, at yung kabaitan, at ang self-control. Maraming salamat. Iniwan ko po ito sa iyong puso sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Salamat po sa regalong espiritual na binuhos mo sa puso ng anak na ito na maging kasama, kaakibat nila Wilma, kaakibat ng lahat, Panginoon God. Dahil Lord, sa puso niyang ito, Panginoon, bagat kung minsan, Lord Ama ay nandun, nakikita pero ang puso niya, ang kaliniman ng puso niya ay nandun po, Lord. Lord Ama, ang kabutihan. Salamat po sa iyong buhay, sa iyong mga anak, sa iyong asawa, ay pinagpala ka ng Panginoon. Ito po ang aming samot na namin sa iyo. Sa araw na ito, ingatan mo ang iyong kalusugan. Magpakatatag ka, magpakatapang sa pangalan ng aming Panginoon. At Lord, sa mga gagawin niya sa opening na ito, patuloy na presence of mind, lakas, yung kahinahunan, ang kapayapaan ay bumuhos sa kanya at ang liwanag na nagmumula sa iyo. Salamat po, Panginoon. Ito po pinagkakaisahan namin po ito lahat. Ang panalangin na ito ang isang matagumpay na mga gagawin namin sa araw ng Sabado. Nakaharap kami na sa iyo, Panginoon, at tatanggapin na namin ang mga biyayang ito na Lord, hinanda mo sa amin. Diba Lord, nakita mo ang aming mga puso, ang aming mga isipan. Wala kaming ibang hinangad, Panginoon. Wala kaming aarini katiting, kundi ang maparangalan ka sa aming mga buhay. It's all about you, Jesus. At ikaw po ang maging sentro.
sa bubuksan mo at binuksan mo ng church sa sagay na ito. Sa lahat ng mga kasama namin, lakas na nagmumula sa iyo at pag-iingat, Panginoon. Thank you, Lord, kung isipin namin, sino kami, Panginoon. Napakabuti mo po sa amin. Kaya Lord, thank you so much. Hindi namin kayang mabayaran ang lahat ng kabutihan na ginagawa mo po sa amin. Sa bawat mga anak mo dito, Lord, kila Ate Tess, kila Ate Linda, kila Ate Milani, kila Rika, Lord, ama kila Brother John Paul, Panginoon, Lord, si Mapi, Panginoon, si Rowena, Panginoon, si Sister Cel, Sister Nara, Panginoon, Sister El na Panginoon, maging man itong aming mga trainee, Panginoon, O God, si Brother Milvin, salamat sa kanyang Lord, mga Lord, karunungan nila, at maging mas Sister Maricel, Panginoon, O God. Lord, pagpalain mo po ang mga anak mong ito na naging kabahagi, naging katuwang sa katawang mong ito para mabuo at Lord, sa araw na ikaw, Lord, ay amin pasasalamatan, Panginoon. Thank you so much, Panginoon. Salamat po, Lord, sa lakas na nagmumula sa iyo, maging man sa iyong abang alipin, Panginoon. Lord, thank you so much. Your will be done, Lord, sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, salamat po, Lord. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you. Ito po lahat, maging si Ate Linda, si Utusang, si Sida, Panginoon, O God. Lord, si Larika, Panginoon, O God. Maging si Melo, ang kaibigan, lahat, Panginoon, na hindi ko mabanggit. Iisa kami lahat, isang espiritu, dahil sinabi mo, Jesus, na now, Panginoon, O God, nandito ngayon sa aming mga buhay. Salamat po, Lord. Ito po lahat ang aming samot na langit sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. In Jesus' mighty name, I pray. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, Ma'am Lauren. Closing prayer na po tayo. Closing prayer na po. Ay, Jesus, salamat po, Lord. Grabe, gaganda, Salamat. Thank you, Jesus. Panginoon, maraming po salamat sa isang matagumpay na message naman po sa araw po ng Panginoon. Lord, tunay nga po na salamat po, Lord. Kailangan po namin humingi sa iyo ba ng Espiritu ng paggabay sa araw-araw namin mga ginagawa. Sa mga pag-aralan po namin sa araw nito, Panginoon, Lord. Panginoon, loobin mo po na ito po ay umimo sa aming isip, sa aming mga puso, at lumabas ito sa aming mga gawa, Panginoon. Hindi po ito dapat makuha ng mga kalaban. God, inalaas po namin ang bawat isa, mga buhay ng bawat isa na narito, kaya di pa din yung mga wala dito ng mga kapatid po namin. Lord, na maging isa ang aming mga espiritu, lalo na po sa darating na pag-ON ng church dito, Panginoon, sa kay outreach. Lord, pinababalutan po namin ang lahat ng ito ng banal na dugo, ng banal na espiritu, Panginoon, upang ito maging maayos at maging dali, Panginoon, mula sa hanggang matapos, maging po sa pag-prepare po namin. Hallelujah. Lord, Thank you, Lord. namin na lahat na ito na may halong pagpapakumbaba, wala po kami magagawa kung kami po ay malayo po. Tulungan yung alaman po kami, Lord, na magawa po namin ang lahat ng mga dapat namin gawin sa araw na ito, Panginoon. Kaya din po, Panginoon, sa mga kinukuhay kakero namin ng mga kaluluwa, Panginoon. Nataas po namin ang mga pangalan ito, Panginoon. Sa mga panalangin na bawat isang nababanggit ang mga pangalan ng mga tao ito. Panginoon, hibuin mo ang kanilang mga puso, Panginoon. Malabutin mo. At dalhin mo dito ang kanilang mga pangyapak, Panginoon. Upang sila po ay makarinig at makaunawa kung ano ang aming gustong iparating sa kanila na ayun din po ang iyong naibagan na maraming maligtas. Salvation po, Panginoon. At gusto namin po maibahagi ang mga salita mo sa iba pang mga tao na nasa paligid namin mo at minsan po nakakasundo. Pero alam po namin, God, na ibibigay mo ang tamang tao. O God, na hindi po namin na makakatulong po namin sa iyong iglesia, O God. Thank you, Lord, sa araw na ito, sa pagdala mo ng mga pangyapak, ng mga namin dito, O God,
alam po namin na ibinibless mo na kami, Panginoon. Amen. Bago lamang po kami pumunta dito, bless mo na kami. Lalo na po sa pagpapahibig mo ng mga banal na salita, O Lord God. Mula sa pag-awit pa lang, O Lord God, Word of God. Lahat ng mga narinig ko, Panginoon. God, alam ko na bless mo na kami lahat. Kaya, Panginoon, patuloy po namin tinataas ang mga natitira pang mga gawain namin, mga pagpapractice sa ugali ng sayaw, at kung ano-ano pa man mga pagkainan po namin. Lord, samahan mo po kami sa lahat ng aming mga ginagawa. Lalo na sa parating na ito, Panginoon, ang aking pera na para sa iyo lamang. Hallelujah. Kami po ay nagpapabalot sa iyo, ng iyong banal na Espiritu, ng iyong banal na dugo. Lord God, at lahat po ng aming mga narinig ngayon ay hindi maaway ng kalaban pa po ito po. Ay aming maisang buhay, O God, hindi lamang po sa tenga na lalabas sa kabila. Pagpus po, Panginoon, maisang puso po namin at hindi po manakaw ng kalaban. Lord God, maraming po salamat sa araw na ito. Tunay nga po na ikaw ang pinaka mabuting Diyos. Sa iyo po ang parangal, pinakamataas na parangal. Pinaalay po namin po sa pangalan ng aming Panginoong sa Kristo. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Biyaya. 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 Tatagin mo na. Amen na biyaya. Hallelujah. Lord. Umapit po tayo sa biyaya ng ating Panginoon. Thank you, Lord. Jesus, ikaw ay mabuti sa lahat ng panahon. Di ka nagbabago. Tapat ka ng tunay, kaya naman ang puso ko'y nagpupuri. Nagpapasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong kahabagan. Sa biyaya mo lamang ako nabubuhay. Sa biyaya mo lamang ako nakakapagpuri. Sa biyaya mo lamang ako kumakapi. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Sasayaw, sa tuwa, at pasasalamat, tatanong, sa galang-arangay, pagpupurihan kay Tama. Sasayaw, sa tuwa, at pasasalamat, tatanong, sa galang, papupurihan ka, papupurihan ka. Sa biyaya mo lamang ako nabubuhay. Sa biyaya mo lamang ako nakakapagpuri. Sa biyaya mo lamang ako kumakapi. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Tayong lahat ay magsabi! Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Hindi po tayo magkatapos hanggang hindi natin nababanggit ng 7 beses ang pangalan ng ating Yesus Cristo. Seno! Jesus! 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 There's a power in the name of Jesus! God bless you everyone! Hallelujah, Lord! Maraming salamat po. Thank you, thank you. Thank you. Thank you, thank you. Yee, happy. Amen. Kakapuspusan. Hallelujah.